nandito kayo, manggugulo at manggugulo ang Dolores na yan. So if you want to get rid of her, immediately after the wedding, ayusin niyo yung mga papers niyo at umalis na kayo, wag na kayong babalik. Tita! Walang pero, Isel. Hindi pwede, kailangan kong bawiin si Elisa. Huwag kang padalos-dalos. Wala ni isa man sa inyo nakakaramdam ng nararamdaman ko. Para patunayan ko na nagmamalasakit ako sa'yo. Sasamahan kita. Talaga? From now on, ito na ang isusuot mo ha, at hindi yung cheap na rubber bracelet na yan. My love for you is like this gold bracelet. Hindi katulad niyang bracelet na yan, rubber na kumukupas at mahina, parang pagmamahal ng nanay mo. Salamat at nakita kita. Pwede ba kitang makausap? Hintay na po ako ng naitay, tsaka po ng mami ko. Sino, Mami? Si Mami Zay po. Anak, bakit mo tinatawag na Mami si Isel? Kasi po sabi niya po siya na po ang mami ko eh. Hindi totoo yan. Ako lang ang nanay mo. Wala ka dapat tinatawag na ibang Mami maliban sa akin. Di ba nga po sabi niya po noon, ayaw niya na po sa akin. Sabi niya pa nga po sa akin noon, pagod na po kayo nag-alaga sa akin eh. Anak, pagpasensyahan mo na ako. Medyo magulo kasi ang isip ko doon. Pero alam mo naman, hindi totoo yun, hindi ba? Nung magkasama pa tayo, walang araw na hindi ko pinaparamdam sa'yo na mahal kita. Walang makakatumbas ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit yan si Isel, hindi niya matutumbasan ang pagiging ina ko sa'yo. Pero iniwan niyo pa rin po ako. Yun po ba ang pagmamahal? Anak, pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko. Pinagsisisihan ko ang ginawa kong yun. Alam kong masama yung loob mo sa akin. Pero babawi ako. Babawi ako sa'yo. Sumama ka na sa akin, umuwi na tayo. Pangako ko sa'yo, hindi na kita iiwan. Anak, mahal na mahal kita. Anak, uwi na tayo. Sumama ka na sa akin. Sasabihin ko sa tatay mo na uuwi ka na. Pabayaan niyo na po ako. May bago na po akong pamilya, may bago na po akong mami. Hayaan niyo na po ako sa kanila. Mr. Guizon, ready na ba tayo in 5 minutes? Andiyan na ba si Elisa? Actually, kanina ko pa pinapunta. Hindi ko lang ba't wala pa eh. Why don't we go get her? Halika, punta natin. Sabihin natin. Excuse me, ka. Phone. Okay, sige, I'll wait for you guys here. Hindi ka pagod. Leta. Let's go. Sumagot ka naman. Yeah, mo nga yung kapatid mo. Hindi ba't nagbilin ka naman kay Rex na awatin si Dolores kapag pumunta dun sa aking mga Guizon? Eh, paano kung nagpumilit si Dolores na puntahan yung anak niya? O, di problema niya yon. Gusto niyang tumanggap ng palalait sa mga Guizon, di pabayaan mo siya. Baka hinahanap-hanap ng katawan niya. Tay, mag-antay na lang po tayo. Baka pauwi na rin po yun. Oo nga naman po, Tay. Baka mamaya mali ang kutob niyo. Hindi naman po talaga siya dumalaw kay Elise. Malay niyo, kumain lang siya o nagpahangin kasama si mga Rex sa tabi-tabi. Sana nga. Hindi na siya bumalik doon sa mga Guizon. Hindi, katakot-takot na lahit na naman ang maabutin niya. Naalis na po ako. Hinihintay na po ako ni Naitay. Anak, sandali. Iniwan lang kita dahil ginipit ako ng tatay mo. Elisa! Ano ba? Di ba talaga kami titigilan, no? Ha? How many times we have to tell you, Dolores? Layuan mo na si Elisa. Diba kasi sinabi ko sa inyo na hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang anak ko. Ibalik niyo na sa akin si Elisa. Anak, halika na. Bumalik na tayo sa bahay.
Sorry po, Nay. Umuwi na po kayo. Anak, You heard it loud and clear, Dolores. Anak mo na ang nagtataboy sa'yo. Baka naman ngayon pwede nang tantanan mo na siya. Sel, ilayo mo na si Elisa. Victor, sandali. Narinig mo yung bata, di ba? Kami ang pinili niya, hindi ikaw. Victor, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na sa akin si Elisa. Ibalik mo na sa akin ang anak ko. May Izal ka naman eh. Makakabuo naman kayo ng pamilya. Magkakaroon kayo ng anak. Ako, wala akong yaman. Wala akong matatawag na akin maliban kay Elisa. Kaya parang awa mo na, ibalik mo na sa akin yung anak ko, Victor. Narinig mo yung bata, di ba? Siya ang nagdesisyon. Kaya wala ka na magagawa. Kaya niya lang naman sinasabi yan dahil akala niya iniwan ko siya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya yung totoo? Anong totoo? Gusto mo malaman ang totoo? Ang totoo na mas pinili mo makalaya kaysa makasama mo ang anak mo. Yun ang totoo. Kaya sorry na lang. Hindi mo na makakasama ang anak ko. Saan ka na naman pupunta? Doon sa mga Guizon? Eh, paano kung wala naman doon si Dolores? Nakasangkotog ka na nandun ang kapatid ko. Baka mamaya kung ano nang ginagawa ng pamilya niya sa kanya eh. Tay, sasama po ako. Ako pong backup niyo kung sakaling api-apihin po kayo ni Doña Claudia. Ay! Isa ka pa! Tumigil ka nga dyan! Ano naman magagawa mo kung light-lighty kayo ng mga Guizon, ha? Chang! Dolores. Ano nangyari? Ang sama-sama ko nila. Ha? Ano ibig mo sabihin? Si Elisa. Naalala niya lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Galit na galit siya sa akin. Kinabumuhian ako ng sarili kong anak. Sinabi ko na nakipagkita ka na naman doon sa bata eh. Kuya, hindi ko matis eh. Pero baka ito na yung huli, Kuya, kasi pinalayas niya na ako. Ano? Hindi ka na maintindihan. Mas pinili niya si Victor na maging pamilya. Ano ba akala ni Dolores? Tinuturo natin ng batang lumayo sa kanya? Anong tingin niya kay Lisa? Wala sariling pag-iisip? Alam mo, ang galing niya umarte, ha? I almost believed her na talagang na-hurt siya na tayo ang pinili ni Elisa. You know, for all we know, gusto niya lang ulit makuha yung bata para magamit niya sa pamamera niya. Lisa, anak? Are you okay, anak? Tay, tama po bang ginawa ko? What do you mean, Elisa? Na kayo po ang pinili ko, hindi si Nay. You know, Elisa, Dolores is a bad person. Remember, pinakidnap ka niya? At iniwan ka, inabandona ka. So, tama lang yung ginawa mo. Tama na kami ang pinili mo. At hindi mo yun pagsisisihan. Yung sinasabi niya na hindi ko mapapantayan ang pagmamahal niya, kayang-kaya kong higitan yon, anak.
Baka nakuha na ni Elisa yung galing Wison. Hindi na siya yung Elisa natin kakilala. Kala ko pa naman di siya magbabago. I'm not surprised. I mean, half of her gene pool came from her father. Kaya, pwede magkaugali na sila. Allergic na siya sa ating mahihirap. Kaya nga siguro pinili niya si Ma'am Victor. Baka nga hindi na kaya tumira nun dito eh. Kasi sanay siya sa mga air conditioner na bahay. Tiffany, sigurado ko na hindi na pumapasok sa eskwelahan niyo si Elisa. Kasi sa pangmayaman na eskwelahan na siya pinapasok ni Mang Victor. Alam niyo, hanggang ngayon, di pa rin ako nawawalan ng pag-asang babalik siya sa atin. Naguluhan lang siya siguro kahapon, kaya siya sumama kay Mang Victor. Malakas ang paniniwala ko. Babalik din siya sa atin. I agree. There's a saying na you could take the girl away from the farm, but not the farm away from the girl. Sa banaling salita, babalik at babalik din sa inyo si Lisa. Dahil hindi niya makakalimutan ang pinanggalingan niya. Sinabi ko na kay Dolores kanina, ihahatid ko siya sa inyo eh. Sabi naman niya, gusto niya mapag-isa. Hindi ko naman alam, pupunta niya si Elisa. Pero dinala mo pa rin siya doon sa mga Guizon. Sa madaling salita, kinonsinti mo pa rin yung gusto niya. Sensya ka na, Cardo, ha? Hindi ko lang matiis ang kapatid mo eh. Hindi mo namang espesyal siya sa akin. Pero sige, so ulitin na magpumilit pa siya. Ako na mismo pipigil sa kanya. Salamat, Rex, ha? Pero kailangan kasi natin magtulong-tulong para umayos yung buhay ni Dolores, eh. Kailangan niya kasing tanggapin na hiwalay na sila ni Elisa. Dapat panahon na lang ang makapagsabi kung kailan sila ulit magkikita. Paano? Biyahe na ako, ha? Salamat. Nay, hanggang kailan po ba din ng nanay nakagaro ang anak niya sa bulsa niya? Hanggang lumaki ng lumaki siya hanggat hindi na siya kasya dun sa bulsa ng nanay niya. Alam mo na, sana nga ako may bulsa din ako eh. Para hanggang ngayon, dala-dala pa rin kita. Nay, di niyo na po ako kayang bitbitin. Malaki na po ako eh. Alam mo na, kahit kasing laki pa kita, naku, bibit-bitin pa rin kita. Kasi ayoko mawalay sa'yo. Nay, takot po ba kayo maghiwalay tayo? Oo naman. Alam mo, yun nga yung pinakakinakatakutan ko. Ang mawalay sa'yo. Nay, huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po tayo magkakahiwalay kahit kailan. Nag-love po kaya kayo. Love, 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 love you din po, anak. Sana anak, maulit-uli yung mga sandalig yun. Sana makasama kita ulit. We need to meet ASAP. Meron tayong kailangan pag-usapan. Kasama ko si Victor at Elisa. Can we just meet some other time, Franco? This is urgent, Isel. Merong malaking problema sa resort. And we need an action plan. ASAP. Sige. Magpapaalam ako kay Victor. Hi! Oh, how's it? Tapos na po ako mag-test. I was impressed sa result na exam niya. Ang taas, oh. Perfect. Wow, good job! You know, Elisa is such a smart girl. So I'm sure hindi siya mahihirapan mag-adjust sa mga kaklase niya. I think so, too.
So, ma'am, ibig sabihin po, pwede na mag-enroll lang anak namin sa inyo dito? Of course. Pero kailangan lang namin yung mga records na nanggaling sa previous school niya, no? At ipapakita ko sa inyo ang mga list ng requirements. Ah, sige po. Tara po. Honey, meron pala akong appointment. Nakalimutan ko. Ano Pwede yan? ikaw na lang sumama kay Elisa. Eh, di hintayin mo na lang kami para masamahan ka namin. Ay, wag na love. Matagal yun eh. Magta-trial makeup ako with my makeup artist. So, kasi maghintay kayo, go ahead na lang. Sigurado ka? Yeah. Okay. Okay, bye-bye. Bye. Ingat ka, ha? Let's go, baby. Okay. Ikaw na. O, baon mo. Tsang, pwede po bang umirit extra pambili ng notebook? Wala na po kasi ako susulatan ng aralin eh. Oh, bakit ako humigil sa tatay mo? Ako na nga nabigay ng pangkain mo, pati ba yung pambili ng notebook mo? Ako pa problema? Eh, tinanong ko na po yan kay tatay. Sabi niya po sa inyo daw po muna ako humingi kasi nagbabayad pa daw po siya ng utang kay Mang Rex. Yung naipon niyo sa pangangalakal, baka din yun ang gamitin ninyo. Maliit lang po yung pera namin eh, hindi po yun kasya. 3 notebooks pa po yung kailangan ni Tumtum. Pambira naman. Hanggang ba naman sa kaliit-litan na gastos ninyo? Ako pa rin? Oh, teka. Itong notebook na to. Hindi pa puno to. Ito na lang ang gamitin mo. Ay, hindi. Huwag yan. Kay Elisa yan. Ano nga yun? Akala mo, babalik pa si Elisa? Kukunin niya yan? Gamitin mo na, Tom-Tom. Hindi. Isa to sa mga alaala ko kay Elisa. Tumigil ka nga, Dolores. Wala nang gagamitin notebook si Tom-Tom. Uunahin mo yung kadramahan mo. Ipagahan mo na yan kay Tom-Tom. Kaysa man sa maging basura pa yan dito, dadagdag lang yan eh. Sige na, Tom-Tom. Pumasok ka na. Dali mo na yung notebook dahil baka magbago pa yung isip ni Dolores. Bawiin pa yan. Josie! Po. Sumabay ka na kay Tom-Tom. Mag-lis ka na sa parlor. Mauna ka na doon. Sige po, Chang. Sige po, Tsang. Ano na ako? Oo. Sige po. Ikaw nga, Dolores. Tigil-tigilan mo yung kadramahan mo, ha? Kinalimutan ka na ng anak mo, kaya pag-aralan mo na rin siyang kalimutan. Namiss ko na talaga si Elisa. Kasi siya na yung laging kasama naglalakad papasok. Kaya nga lagi ka namin sinasamahan, di ba? Para hindi ka maging malungkot. Eh hanggang dito lang naman kayo eh. Hindi na kayo pumapasok sa classroom. Pag recess at lunch break, wala na ako sabay kumain. Ano ka ba? Nandito pa naman ako. Pwede naman ako ang magiging food buddy mo. Salamat, Tiffany, ah. Lagi kang sumasama sa amin. Kahit ang dami-dami na naming drama sa buhay, di mo pa rin kami iniiwan. Pakaramdam nga namin, hindi na bungay ang barkada dahil nandyan ka eh. I know I cannot replace Elisa in your hearts. Pero pwede naman ako ang mag-sub sa kanya. Ayos! Isa para sa 4, 4 para sa isa! Elisa? Elisa! Miss ko na kayo! Miss ka na rin namin. Akala namin hindi ka namin makikita eh. Anong ginagawa mo rito? Kasi, kuha ko ng gig sa school para daw makapasok daw ako sa Greendale. Greendale? That's an exclusive school, right? At social mo talaga, Elisa. Doon ka na mag-aaral. Lisa na? Magandang araw po, Mang Victor. Sige, Elisa, mauna na kami, ah. Elisa. Sandali lang! Gusto ko pa kayong makasama. Tay, pwede po ba tayo lumabas kasama sila? Anak, marami ba tayong asikusin sa bagong eskwelahan mo eh? Pero kulit po lang, may po kasi kayo ni Mami sa kasal nyo. Elisa, huwag mo nang pilitin ng tatay mo. Pagkatapos na nangyari sa pamilya niyo, tsaka pamilya namin, hindi naman magandang tignan na magsama-sama pa tayo. Alam niyo mga bata, kung meron kaming problema ng mga tatanda, dapat hindi kayo naapektuhan doon. Hindi kayo kasali doon. Ayoko naman maapektuhan ng pagkakaibigan niyo ng anak ko. Kung gusto niya kayong makasama, wala naman ako magagawa doon, di ba? Oo nga lang, Malate Josie. Sige na nga. Tong-tong, dahan-dahan, baka mabilaukan ka, ha? Really? You want to the States? Gusto ko rin pumunta
makabalo ng 3 buwan. Di, ang galing mo na mag-English. Hindi naman. Mas magaling pa si Tiffany. Eh di ibig sabihin, nagkaroon ka ng mga bagong kaibigan doon. Napalitan mo na pala kami. Hindi naman. Kayo pa rin ang best friend ko for life. Alam niyo ba mga bata, miss na kayo ni Elisa. Araw-araw niya ako kinukulit na umuwi na kami dito para makita niya kayo. Naalala ko nga noon yung pagiging caring ni Ate Josie, yung pagiging matapangiding, yung pagiging chika ni Tiffany, at syempre yung katakawan ni Kuya Tongtong. Dahan-dahan, baka mabilawan ka, ha? Kala namin nagbago ka na pag-uwi mo galing Amerika eh. Natutuwa kami kasi ikaw pa rin ang mabait at makulit naming manso. Kasi, di naman talaga ako magbago kahit kailan eh. Ako pa rin yung Elisa na kasama niya ng ilang taon. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Dapat hindi na ako nagpumilit para pumunta kay Elisa. Okay lang yun. Hindi mo naman ako pinilit eh. Kusa akong sumama. Pero huling beses kitang sasamahan ha. Nangako na rin ako kay Cardo na sa susunod aawatin na kita. Kaya ano, kahit hindi mo sabihin sa akin, hindi na ako magpupumilit pumunta kay Elisa. Ha? Ayaw niya na ako makita eh. Galit siya sa akin. Bakit naman? Galit siya sa akin dahil iniwan ko siya. Talagang nasiraan ka na ng mga guwison dun sa bata, no? Pero huwag kang mag-alala. Makakarma rin sila sa ginagawa nila sa'yo. Sa tingin mo, mapapatawad pa ako na anak ko? Oo naman. Alam mo, Dolores, mabait kang ina. Ngayon nga lang ako nakakita ng babae na kinakalimutan ng sarili para sa mga mahal niya sa buhay eh. Ibang klase ka nga eh. Salamat. Nakiusap na ako sa bangko and they just gave us a grace period of 15 days just to settle our debts. What, 15 days? That's too short. Actually, mahaba na yon. Kung tutusin nga, hindi naman tayo dapat bigyan ng bangko ng grace period na ganun. Just because we have a bad records. Bakit naman yun lang ang nahingi mo? Saan tayo kukuha ng pera pambayad sa kanila sa ganung kaising panahon? We are talking about a 50 million peso debt here, for Christ's sake. Correction. It's 60 million plus kasama ang interes. So what are we gonna do? Well, I suggest na huwag mo nang hintayin makasal ka pa kay Victor to extort money from him. And you have to do something right now. You better convince him to buy shares from our company. But what about our income statements? The financial reports? Those don't look impressive. I don't think matutuwa si Victor pag nakita niya that the resort is not doing well. Don't worry about it. I can fake them. We need to impress him. Okay, send me the documents. And I'll see what I can do. Gusto ko talaga kayo magkatuloy ni Chang Dolores. Bawat tao, meron nakalaan para sa kanya. Sana naman po, wag yung pumaporma sa kanya ngayon. Hindi ko siya type para kay Chang Dolores. Alam kong mahal mo pa rin ang nanay mo. Kaya sana huwag maisara yung puso mo sa kanya, Elisa. Hindi kaya para may nararamdaman ka pa kay Dolores. Kaya ka naapektuhan sa mga ginagawa niya sa'yo. Mahal ko si Victor, pero mas mamahalin ko siya kung bubuhayin niya ang pamilya ko. Victor Guison. Kaya kilala ba tayo? Magkakakilala pa lang. Ako si Rex, boyfriend ni Dolores.